Inabsueldo po ng Sandigan Bayan ang mahigit 40 po na mga akusado sa 15 kaso ng graft na may kaugnayan sa PDAF scam. Nice. Kasama sa mga naakwit sina Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile at dati niyang Chief of Staff na si Gigi Reyes at Janet Lim Napoles. Kahit absuelto na po, inatasan ng ilan sa mga akusado na bayaran ang mahigit 200 million na civil liability maliban po kina Enrile at Reyes. Manatili namang nakakulong si Napoles dahil meron pa po siyang ibang graft cases. Alam nyo, I'll be very consistent about this dahil I think basta naabutan mo rin yan. We covered this PDAF scam at saka yung DAP and PDAF ng panahon na yon. And na-witness natin kung sino mga nakulong. Again, frustrating kapag meron pong napakahabang usapin yan dati. May mga ebidensya, tapos nakulong, tapos nakakawala. Merong Nanalo. sinabi na magbayad ka ng ganito, tapos hindi magbabayad. Tapos may mga nanalo, nakabalik. Frustrating yan kasi parang wala tayong magagawa dyan eh. Yan na yung nangyari dyan sa PDAF scam. Pero nakakatakot na isipin na baka pati sa flood control ganito ang mangyari. Wag naman sana. Wag At ngayon naman pa talaga sana. lumabas yan, no? Yung decision na yan. Yun na nga eh. Pero alam mo, siguro isa doon sa kinagulat ko yung video ni Secretary Enrile. Oh, yes. Ano yun? Fresh yun, Oo, ano? fresh. Nagulat Kanina ako na yun. ganun yung... Because they can't come in for the decision pero kailangan nilang mag on cam. Yes, So yes. kanina po 'yon. At meron he's really old. He is. Oo. Ilan taon na nga May ba siya? 100 na ba? O parang 100. centenarian siya. Last Oo. time, di ba? Oo. Nung pinag-usapan natin. Kaya ganyan yung naging itsura niya. But curious ako kung paano siya nakaka-attend ng mga cabinet meeting kasi he remains to be the Presidential Chief Legal Counsel of President Bongbong Marcos, ha? Kaya nga ang tanong kanina doon sa press briefing sa Malacanang, dahil cabinet secretary pa rin up until now si JPE, ano yung assurance na yung desisyon ng Sandigan Bayan talagang kanila and free from influence ng administrasyon? Kasi he is still the cabinet secretary of the president eh. Pero yan nga po yung nilinaw ng Malacanang na teka lang, hindi separate naman yung sangay ng pamahalaan na yan sa Malacanang. Parang sinasabi niya, Malacanang has nothing to do with Sandigan Bayan. Ito po yung sinabi ni Jose Castro. Pakinggan natin. Paano po tayo makakapagbigay ng anumang impluwensya sa korte? Korte po yan. May separation of powers at kailangan po natin igalang. Kasi pag hindi po natin ginalang ang mga desisyon ng korte, magiging chaotic country po tayo. So mahirap po yun. Dapat natin pagtiwalaan ang ating justice system. 101 pala years old 101 si JPE. years old. Pero nakukwento ko nga nung mga pinakahuling beses na kumandidato siya sa pagkasenador, hirap na rin talaga kaming makipag-usap sa kanya as reporters. Di ba parang nakwento ko na yun na kasi meron na talaga siyang hearing aid. Yes. So kung kailangan mo talagang magtanong ng something, yung reporter na magtatanong, pinapalapit kami sa stage para isigaw sa tenga niya kung ano yung question. Pero although hirap yung tenga niya, very sharp. Yung mind niya. Ang mind. Matalino pa rin talagang Talino sumagot. talaga yan. Oo. Valentino pala yan, no? Feb 14. Feb 14, ka-birthday ni Hart. 1924. Oo, tsaka ni John Prats. Ay, oo.